Balikan natin sa linya ng telepono ang resident volcanologist ng Taal Volcano, si Sir Paulo Reniva. Magandang gabi po ulit, sir. Magandang gabi po ulit, Apa. Sir, balikan ko lang po yung katanungan kanina. Meron po bang tsansa na talagang pumutok po itong Bulkan Taal at dapat bang mangamba yung mga residente po na naninirahan po sa paligid po nito? Sa base po dun sa naitala natin na monitor ng Bulkan Taal sa nakalipas na 24 oras, meron nga po tayong naitalang tremor. Yung tremor po na yun, medyo may kalakasan po. So, tumaas po yung tinatawag nating seismic energy na katulad po nung nangyari nung July 6. So, nung July 6, naglabas din po tayo ng advisory at nagkaroon nga po ng minor phreatomagmatic eruption noong July 17. So nakikita po natin sa ngayon, nandun po yung posibilidad na magkaroon din po ulit ng ganung aktibidad ang Bulkan Taal. Pero po, yung ano po dyan is, yung Volcano Island lang po ang nakikita natin na posibleng magkaroon ng aktibidad. Kaya ang mga nasa lakeshore na mga komunidad naman po, na malayo naman po sa Bulkan Taal, ay wala naman po dapat ipangamba, kundi maging handa lang po kung ano man po yung mangyari. Okay, so malinaw, sir, walang dapat ipangamba yung mga kababayan natin na malapit po doon sa lugar. Pero sinabi niyo po may mga senyales, no? Maaari po ba maging malakas yung susunod na pagsabog po ng Bulkan Taal kung may mga ganito pong klaseng senyales? Base po sa monitoring natin, ang posibleng aktibidad niya ay katulad lang po noong July 17 na isang minor phreatomagmatic eruption or isang phreatic eruption po. So, ang naapektuhan lang naman po nitong direkta ay yung nasa Taal Volcano mismo. Sa ngayon po, wala naman pong naninirahan doon, wala naman pong nanunuluyan. Kaya mas mainam po na huwag pong pupunta doon ng mga tao po. Sir, matagal-tagal na rin po sa alert level 1 yung bulkan. Meron po bang tsansa na itaas na po yung alert level nito or alisin na po yung alert level sa bulkan? Sa ngayon po, ang aktibidad ng Bulkan Taal, yung mga pagtaas ng seismic energy, pagkakaroon po ng mga tinatawag nating volcanic earthquakes, yung pamamaga, ay consistent pa rin po sa alert level 1. So, wala po tayong nakikitang dahilan para itaas po sa alert level 2 o sa mas mataas na level. At hindi rin po natin pwedeng ibaba sa alert level 0 kasi meron nga po tayo na itatalang mga paglindol, pamamaga, at yung pagkakaroon po ng mga binubugang volcanic gases po. So sir, ibig sabihin sir, normally, di ba, may mga lumalabas na mga puting usok dyan. So normal yon sir, pagka nasa alert level 1 talaga? Opo. So, pag may ganun pag-usok po, may nasusukat tayo mga volcanic gas at depende po sa dami niya, doon po siya nakaloob sa alert level na yon. Okay sir, siguro panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan sa Batangas, lalo po yung mga nininirahan malapit po sa Bulkan Taal. So, sa ngayon po, nagkakaroon po ng aktibidad ulit ng Taal Volcano, na katulad po nung nangyari noong July. Wala naman po dapat ipangamba ang mga nasa komunidad sa labas ng Taal Caldera o yung mga komunidad sa paligid ng lawa ng Taal, except po yung nasa Volcano Island po. Yun po, iwasan natin, pumunta doon o manuluyan doon o tumigil lang matagal po sa Bulkan Taal po. Alright, Sir Paulo, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. Si resident volcanologist sa Taal Volcano, Sir Paulo Reniva.